Yung NCR natin, na regional office ng NBI at STG, nagkaroon ng information, merong report na minomonitor namin itong tao na to, yung na-identify na nagdadala ng mga babae. So matagal na siyang nasa radar ng NBI, NCR, hanggang sa nakapagkasa ng operation na para i-entrap tong tao na to. So nangyari, nagdala siya nga ng limang babae sa isang 5-star hotel. Doon ginasa yung operation kasi high-end yung galawan. So nung nahuli na to, dinala dito sa opisina ng NCR, ng NBI. Nung nadala doon, natakot ito, pati yung mga babaeng kasama, natakot. Bigla sila nagsalita na sinabi na bakit ba kami hinuli? Kasi tinatanggi Although nahawakan na yung pera, may video naman, may mga cameras na talagang nahuli talaga na gano'n. Ang salita niya, ba't kami hinuhuli? Ikaw ba ito doon sa pinapatrabaho sa amin na personality? Doon nabagit na nga yung pangalan. So nung nagkwento, tinanong ako, tinawagan ako, sabi ko, alamin ninyo. So lumalabas doon sa pag-alam, hindi lang si Ias ang target dito. Parang it's one of the many plano nila, gustong gamitin tong grupo na to para ng character assassination yung parang term na ginamit. So doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras. Siya yung kumausap, kumontak dito sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein ng Pilipinas. Kasi ayan din, actually sinayberwanat namin yung telepono nito, nakikita natin kung sino yung mga kinausap mga personalidad. So doon na lumabas at nagkataon doon sa 5 kasama na babae, yung isa doon, siya pala yung kasamang gagamitin doon sa 5. So kaya nagkakaroon ng kwento. Ito kumbaga, nangyari dito, ang operation talaga, human trafficking, lumabas, may mas malalim na political na siguro may ugnay na namin ito sa destabilization. So we will investigate this. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Jandon Libiste na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Jandon Libiste. So alam ko na ilabas ka agad doon sa news kasi ang angulo doon sa human trafficking pa lang talaga yung unang lumabas na balita. Tapos may nilabas ka agad na komento sa Facebook na na-monitor namin si Congressman Libiste na wala namang binabanggit na lugar doon. Nagbanggit siya ng Rockwell, ng ganun. Lumabas yung istorya na ganyan. So may mga connection at kailangan natin itong imbestigahan. Isang malawak na plano to sa tingin namin. Targeting yung mga government officials. Pero kailan planong, tama po ba ang basa namin, sir? Ipapasupinan niyo po sila? Papasupinan namin kasi magbigay linaw sila rito. Kasi mahirap naman kung sa social media mo lang itatanggi At narinig ko yung statement naman ni ES, the Executive Secretary, na ang NBI na dapat bang imbestigahan. Talaga namang imbestigahan namin dahil yung bang krimen na human trafficking, yung pala may karugtong pa na iba pang krimen at involve yung mga personalities na kilala natin. Binanggit din may mga abogado kasama during the mga meetings na pinaghahanda ng affidavit para kasuhan si ES. Kakasuhan nila, magpapublicate ng kaso. So yung mga abogadong involved dito, alamin din namin at the very least disbarment ito doon sa mga abogado. So that is so sad, hindi maganda na pangitain. Ibig sabihin umabot na tayo doon sa punto na nagagawa-gawa ng mga istorya para sirain lang yung mga hindi nila kaparehas ng paniniwala sa larangan ng politika at pamumuno. Yung NCR natin, na regional office ng NBI at STG, nagkaroon ng information, merong report na minomonitor namin itong tao na to, yung na-identify na nagdadala ng mga babae. So matagal na siyang nasa radar ng NBI, NCR, hanggang sa nakapagkasa ng operation na para i-entrap tong tao na to.
So nangyari, nagdala siya nga ng limang babae sa isang 5-star hotel. Doon ikinasa yung operation kasi high-end yung galawan. So nung nahuli na to, dinala dito sa opisina ng NCR, ng NBI, nung nadala doon, natakot ito, pati yung mga babaeng kasama, natakot. Bigla sila nagsalita na sinabi na bakit ba kami hinuli? Kasi tinatanggi Although nahawakan na yung pera, may video naman, may mga cameras na talagang nahuli talaga na gano'n. Ang salita niya, ba't kami hinuhuli? Ikaw dahil ba ito doon sa pinapatrabaho sa amin na personality? Doon nabanggit na nga yung pangalan. So nung nagkwento, tinawagan ako, sabi ko alamin ninyo. So lumalabas doon sa pag-alam, hindi lang si Ilyas ang target dito. Parang it's one of the many plano nila, gustong gamitin tong grupo na to para ng character assassination yung parang term na ginamit. So doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras, siya yung kumausap, kumontak dito sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein ng Pilipinas. Kasi ayan din. Actually, siniper warrant namin yung telepono nito. Nakikita natin kung sino yung mga kinausap yung mga personalidad. So, doon na lumabas. At nagkataon doon sa 5 kasama na babae, yung isa doon, siya pala yung kasamang gagamitin doon sa 5. So kaya nagkakaroon ng kwento. Ito kumbaga, nangyari dito, ang operation talaga, human trafficking, lumabas, may mas malalim na political na siguro may ugnay na namin to sa destabilization. So we will investigate this. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman John Don Libiste na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman John Don Libiste. So, alam ko na ilabas ka agad doon sa news kasi ang angulo doon sa human trafficking pa lang talaga yung unang lumabas na balita. Tapos may nilabas ka agad na komento sa Facebook na na-monitor namin, si Congressman Libiste na wala namang binabanggit na lugar doon, nagbanggit siya ng Rockwell, ng gano'n. Lumabas yung istorya na ganyan. So may mga connection at kailangan natin itong imbestigahan. Isang malawak na plano to sa tingin namin. Targeting yung mga government officials. Pero kailan tama po ba ang base namin, sir? Ipapasupinan niyo po sila? Papasupinan namin kasi magbigay linaw sila rito. Kasi mahirap naman kung sa social media mo lang itatanggi At narinig ko yung statement naman ni ES, the Executive Secretary, na ang NBI na dapat bang imbestigahan. Talaga namang imbestigahan namin dahil yung bang krimen na human trafficking, yung pala may karugtong pa na iba pang krimen at involve yung mga personalities na kilala natin. Binanggit din may mga abogadong kasama during the mga meetings na pinaghahanda ng affidavit para kasuhan si ES. Kakasuhan nila, magpapabricate ng kaso. So yung mga abogadong involved dito, alamin din namin at the very least disbarment ito doon sa mga abogado. So this is so sad, hindi maganda na pangitain. Ibig sabihin umabot na tayo dun sa punto na nagagawa-gawa ng mga istorya para sirain lang yung mga hindi nila kaparehas ng paniniwala sa larangan ng politika at pamumuno.